Yo, what's up na naman sa inyo, no, mga ka-MV. Syempre, nandito na naman ako upang bigyan kayo ng mga mahalagang tips sa pag-aalaga nyo ng pato. So, pag-uusapan natin ngayon, etong isang bagay na kailangan mong iwasan pag magpapalahi ka o magbibreed ka ng iyong mga Muscovy duck. So, maraming hindi nakakaalam nito, kahit yung mga dati na nag-aalaga, no. I-explain ko at ipapaliwanag ko sa inyo para maiwasan nyo itong bagay na to. So, simulan na natin. Ang dapat mong iwasan, mga ka-MV, pagka ikaw ay nagbe-breed ng mga pato is yung overbreeding, no. Huwag ka muna umalis, alam mo na kung ano yung dapat iwasan, pero i-explain ko pa ito sa iyo, no. Overbreeding, mga ka-MV, from the word itself, overbreeding. So sobra sa pagbe-breed, no. Ito ay lubhang nakakasama sa mga inahin at maging na rin sa barako. So paano ba nangyari itong overbreeding nito? Ang overbreeding, mga ka-MV, is yung walang tigil, yung pagbe-breed mo, walang pahinga. Kumbaga, mga ka-MV, sa buong taon ng pag-aalaga mo ng mga breeders mo is hindi sila nakakapagpahinga. Kumbaga, pagka nag-breed ng itlog, namisa, tapos kukunin mo agad yung mga sisiw, tapos bibreeding na naman, itlog, pisa, tapos kukunin mo agad yung mga sisiw. So, ang nangyayari is hindi nakakapagpahinga yung inahin mo. So, dito muna tayo sa inahin, mga ka-MV, no? Ang masamang epekto ng overbreeding o yung walang pahingang pagbibreed is yung inahin mo is pumapayat. Kasi, mga ka-MV, bakit siya papayat at mawawala ng sustansya sa katawan? Kasi, mga ka-MV, pag naglilimlim ang mga Muscovy duck na inahin, no, napakahina nila. Ibig sabihin, mga ka-MV, napakadalang kumain yan, no? Mga ilang araw papalipasin hindi kumakain. So, imagine nyo yon, yung magiging epekto doon sa inahin nyo na pato. Tapos, pagkapisa niya, bibreed na naman ulit. So, hindi pa siya nakaka-recover. Mangingitlog na naman, maglilimlim na naman. So, yon ay nagbubunga ng mga ka-MV na mababang immune system ng mga inahin na pato. Tapos, pag tuloy-tuloy yung pag-breed nyo, tas walang pahinga, yung mga nagiging sisiw nila is apektado rin. Kasi hindi na healthy yung pato mo na inahin eh. Hindi na siya healthy. So, yung magiging similya doon sa itlog is hindi na rin ganun ka-healthy. Hindi na 100% na healthy, no? Nandyan yung mga, pag nagkasisiw siya is maraming mga nababansot, maraming mahina yung resistensya, maraming namamatay sa mga sisiw niya. Kasi nga, yung inahin nyo is hindi na healthy. Kasi nga, sunod-sunod yung pagbibreed niya eh. Wala siyang pahinga. So, nagigets nyo, mga ka-MV. Alam nyo yung sign ng mga pato na overbreed? Yun yung mga pato na payat. Tapos, yung mga pato na gulo-gulo yung balahibo. So, hindi na maganda yung itsura. So, nagigets. Kung may mga nakikita kayo na Muscovy duck na inahin na napakagaganda ng itsura, no, parang walang dumi, napakalinis, tapos matataba. Ang mga Muscovy na yun ay inaalagaan mabuti at nakakapagpahinga sa breeding. Yung mga amo nun, mga ka-MV, is knowledgeable. Alam nila na ang overbreeding is nakakasama sa mga inahin na pato niya. At naasasaalang-alang din pati yung mga nagigisisiw. So, nagiging low quality yung mga napoproduce. So, ayun, mga ka-MV, paano ba may iwasan na itong overbreeding na ito? Ang ituturo ko sa inyo, mga ka-MV, is ginagawa ko talaga taon-taon, no? Hindi ako nagbe-breed ng dire-diretso. May pahinga yan. At sa akin lang, no, mga ka-MV, ang pinakapahinga ng aking mga Muscovy duck is yung tag-ulan, no. Pagdating ng tag-ulan is hindi ako nagpapalimlim ng itlog. So, kumbaga, pag nangitlog sila, mga ka-MV, inaalis ko yan eh. Kasi tag-ulan naman eh. Sa tag-ulan, gaya nga nasabi ko, maraming mga namamatay na pato. So, ang ginagawa ko, tinatali ko muna yung barako natin. Yun kasi ang pinaka main reason eh, di ba, magkakasama yung barako. Itali nyo or ihiwalay nyo muna. Pagka kahit isang buwan lang, pagpahingahin nyo yung mga pato nyo sa pagbibreed, no? Para, kumbaga, makapagpalit ng balahibo, so makakain ng maayos yung mga inahin nyo, tapos maibalik nila yung dati nilang katawan para pag nag-breed ulit kayo, pinakawalan nyo ulit yung pato, breeding, kumbaga, breeding season is maganda yung mga mapoproduce nyo na mga inakay or mga pato na next generation. So, nandyan yung syempre 100% healthy yung barako, nakabawi na, tapos makakabawi na rin yung inahin mo. Hindi lang sa pato ginagawa to eh, kahit sa mga ibang alaga, sa rabbit, sa mga ibon, sa mga manok,
ay iniiwasan kasi ng mga breeders na ma-overbreed. Kawawa kasi yung mga inahin. Tapos low quality rin yung mapoproduce na mga offspring na mga alaga natin, no, hindi lang sa pato. So ayun lang mga ka-MB, kahit tuwing tag-ulan lang, pagpahingahin nyo yung mga pato nyo, itali nyo muna yung barako nyo, no. Ang gawin nyo muna pag namisa, kunyari bago magtangulan namisa, wag nyo muna kukunin yung mga yun ang pinakamaganda wag nyo muna kukunin yung mga inahin, ay yung mga nagisisiw niya, pabayaan nyo muna na lumaki kasama yung inahin, no? Para yung inahin ay maalagaan niya rin mabuti. So kung mga 1 to 2 months kasama niya yung mga tawag dito, yung mga sisiw niya, mas maganda. Hindi mo naiilawan, no? Nakapagpahinga pa yung pato mo. So makikita mo yung inahin mo, gaganda yung itsura, hindi na siya gusgusin, hindi na payat. So makaka-recover siya kasi nga nakapagpahinga sa breeding. So yun nga, itali nyo or hiwalay nyo muna yung barako nyo, no, isama nyo muna yung kumbaga yung kunyari kakapisa lang ng isa nyong inahin, ihiwalay nyo muna siya sa breeding area nyo, ilagay nyo muna siya sa isang lugar na hindi mapupunta ng barako. So nakakapagpahinga yung mga pato nyo. Kung marami naman kayo inahin, hindi naman kayo mawawalan ng mga pato. Kumbaga alternate nyo silang pagpapahingahin yung mga inahin nyo. So ganun ang ginagawa ko mga ka-MV. Pag sulit ka naman pag nangitlog naman ng pato marami naman, tas pag napisa marami. So kahit pagpahingahin mo yung isa mong inahin sa breeding, yung iba mo namang inahin is patuloy pa rin nagbe-breed ko. Kumbaga alternate para rin hindi masala-ngalang yung mga quality ng mga pato mo. So ayun lang yung topic natin, na pakita ko lang muna sa inyo yung mga breeders ko dito sa likod bahay nila, at pakita ko lang sa inyo. So eto yung mga breeders natin mga MV, no? Eto yung area nila, pakita ko lang sa inyo. So may bubong tayo dito sa banda area na to, tapos may bubong ulit, tapos ito yung pinakapugad nila. So covered na covered dyan. Tapos ayan yung ranging area nila, nakahiwalay na sila. Gaya nga ng nakaraang vlog ko is nakahiwalay na sila sa mga Peking duck. Ito yung mga Peking duck ko, ayun. So nakahiwalay na yung mga pato natin. So pure breeding ang ginagawa natin. Imiwas muna tayo sa cross breeding. So ayan. Ayan, kung nakikita nyo mga ka-MV yung pato ko na inahin, etong tatlo na to, yung dalawang white saka yung may black and white, yan, nakapagpahinga na po sa breeding yan. Yung black and white ko na yan, ayan. Tapos yung dalawang white na yan is dumalaga yan. Nakikita nyo yung difference dito sa isa na kulay gray. Yung kulay gray ko kasi is yan mga ka-MV, kakagaling lang niya na maglimlim. Ayan, tignan nyo itsura. So gusgusin talaga compared dito sa ang gagawin ko ngayon sa gray na Muscovy duck na yan, naglulugon din yan kumbaga nagpapalit ng balahibo. Hindi rin yan mangingitlog kahit anong mating ng barako natin yan, hindi mangingitlog yan kasi nagpapalit siya ng balahibo. So etong mga iba nakapagpalit na ng balahibo, so ready to breed na yung mga yan. Yung isa nga dyan is nangingitlog na. So pakita ko lang rin sa inyo yung mga itlog nila. So eto mga ka-MB, safety yung mga itlog. So ayun, nakita ko dito mga ka-MB meron ng 5. Ayan, may 5 itlog na. So safety double bubong, tapos may isa pa tayong pugad dyan. Ayan. So ayun, dito sila nakakulong lang na mga ka-MV. Salamat sa panonood, sana may natutunan kayo at sana pahalagahan nyo rin yung mga inahin nyo na pato. Bigyan nyo sila ng break, kumbaga pagpahingayin nyo sa breeding, kasi marami ako nakikita ng mga pato na pag nagpo-post is kitang-kita mo na overbreeding ang papayat ng pato, tas yung itsura talaga ang pangit. So makikita mo naman yung pato na overbreed sa hindi. So tips din, pag bibili kayo ng Muscovy duck na inahin is titignan nyo kung ano yung itsura. Pag maganda yung itsura, okay yon. Pagka overbreed yung itsura, pangit yon, baka low quality na yung mga magiging sisiw, no? So hanggang dito na lang mga ka-MB, salamat sa panonood, happy farming sa lahat.